Mismo nagkasalita kung sino siya. Alam po niyo si Jesucristo. Yan ay isang figura sa kasaysayan ng tao. Na yung kanyang pagdating sa lupa, nakasaad sa hula. Libu-libong taon bago tumating si Kristo. Yan ay hinulaan na ng mga propeta. Sa aklat ni Moses sa Genesis, binabanggit doon na yung ahas na tumukso kay Adan at siya'y nagbulit sa kanya sa kasalanan. Sabi ron, and the serpent shall crush the heel. The seed of the woman shall crush the head of the serpent. Yun ay kang binhi ng babae. Tatapakan sa ulo yung ahas. Yung pong binhi ng babae na tinutukoy ay si Kristo yun. At hindi ko na paliliwan sa inyo dahil kulang tayo ng panahon. Kaya pag nagkakataon, kaya tanongin nyo na kay Pastor kung paano nangyari si Kristo yun. Hindi ng babae natatapak sa ulo ng ahas. At sa sulat ni Apostol Isaiah, ang sinasabi ron, ni Propeta Isaiah ang sabi ron, darating ka sa inyo ang isang, for unto us a child is born, unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yung pong Prince of Peace na yun, si Kristo yun. At makita nyo sa buong Biblia, basahin ninyo yan, wala akong pasagang dulo. Wala kayong makitang figura o personahe sa Biblia na umangkin ng titulong Prinsipe ng Kapayapaan si Kristo yun. At sa sulat ni Apostol, ni Propeta Isaiah, sinasabi ron na He was wounded for our iniquities, He was bruised for our transgressions, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we were healed. Sabi ron, siya'y binugbog para sa ating kasalanan, siya'y sinugatan dahil sa ating kasamaan. Ang kaligaligan ng ating buhay ay pinatong sa Kanya, at sa mga latay sa Kanyang katawan tayo nagkaroon ng kagalingan. Yun po ay si Kristo yun. Yesu Kristo yun. Hindi lang po yan. Kakapusin tayo ng panahon pagka inisaiso ko sa inyo sa yung mga propetang iba pa bukod dyan, si Propeta Daniel, 5 taon bago dumating si Kristo, sinabi na kung sino yung Kristo na yan. Si Propeta Zechariah, si Haggai, si Daniel, sa mga awit ni Haring David. Minsan sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo, ipalibasa kasi na pang 14 na henerasyon siya. Pang 14 na henerasyon siya na matutuntun mo yung pagkatao niya sa lahi ni David. Pang 14 na generation siya. Pagpalagay mo, isang generation yung 40 years. Ang standard ngayon sa Amerika, 40 years ang generation. So 14 times 40, nasa mga 60 years yan. 40 times 40, nasa mga ilang daang taon yan. Pero yung kanyang lineage, yung kanyang lahi, matutuntun mo sa trono ni Haring David. Sabi ng mga tao sa kanya, tinatawag siyang anak ni David, anak ni David. Pero sabi ni Kristo, palagi yung sinasabi, anak ako ni Haring David, anak ako ni David, dahil lahi ako ni David. Pero sabi niya, kung anak ako ni David, bakit sinabi ni David, the Lord said unto my Lord, sit into my right hand, until I place my enemies under my footstool. Kung anak lang ako ni David, sabi niya, na pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel, kung anak lang ako ni David, bakit ka sinabi ni David? Ang Panginoon, ang Panginoon, ay sinabi sa aking Panginoon, upo ka sa kanan, at ilagay mo ang aking mga kaaway sa aking mga pahay. Sabihin, parang nagkakadalawa po. Ang Panginoon, sabi ni David, ay nagsabi sa aking Panginoon, nagkakadalawa. At ang sabi ka ng Panginoon sa aking Panginoon, maghintay ka hanggat yung mga kaaway ko, matapaan ko sila lahat. Kaya po ganun yun. Yung Panginoon na nagsabi sa kanyang Panginoon, yun po ay si Kristo yun. Yung Panginoon na nagsabi sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang kamay ko, kanang kamay ng Diyos, hanggang hindi ko pa nasusupit yung mga kaaway ko. Kaya na po yung sa Biblia, walang nag-a-assume ng titulo ng isang tao na kaupo sa kanang kamay ng Diyos kundi si Kristo lang. Tingnan ko ba? Kaya, tinutukoy ni Kristo ron. Bagamat kilala niyo ako sa titulo anak ni David. Actually, hindi ako anak ni David, inauna pa ako kay David.
Dahil ako yung tinutukoy ni David, kung sabihin niya na ang Panginoon, ang nagsabi sa akin, Panginoon, diyan ka, maupo ka sa kanang kamay ko. Hanggat di ko pa sinusupi na aking mga kaaway. Magulang kapatid, gusto ko nang ituloy ito dahil dito sa versikulo ito, nililiwanag ni Kristo kung sino siya. At siguro, kung hindi nyo alam kung sino siya, hindi kayo mag-aaksaya ng panahon, maupo dito. Hindi sa upuan, mas marami kayong mag-uulo ng panahon sa oras na ito. Kayo sa sine, kung pinata kayo, magliligaw kayo. Ginagawa ko, wala pa akong kasama. Ito oras, liligaw na ako, ikot na ako ng moon. Nahanap na ako ng makakilala. O kung kayo magbubukid, asikasuhin nyo ng kabuhayan ninyo. O kung kayo yung negosyante, yan lang kayo estudyante nyo, kayo sweldo, kayo estudyante. Magka-aral kayo, gawa kayo ng kodigo ninyo para kinabukasan, may sagot kayo. Pero, hindi po gano'n eh, no? Hindi po gano'n, ano? Sa kauna-una pagkakataon, hindi man una, nililiwanag ni Kristo kung sino siya. Hindi yung kung sino yung sinabi ng mga propeta tungkol sa kanya, dahil mahalaga rin yun, pero dito, sinasabi na niya kung sino baga siya. Yung mga panahon na ito, mga kapatid, matulog ang pangalan niya. Pagaling na may sakit, buhay ng patay, gumagawa lang sumala. Putok na putok yung pangalan niya, kaya sa siya punta, dinugtumog siya ng mga tao. Minsan, hindi na siya pwedeng kumultong sa ganito eh. Kinakailangan pang kumuha ng bangka para sa gitna ng salita dahil wala ng space eh. Dinugtumog siya ng tao, napaka-charismatic na personahe ito. Sabi ng mga tao sa kanya, minsan dumating sa kanya yung mga alagad ni St. John the Baptist, ng pisang buo niya. Sabi sa kanya, pinapadala po kami ka ng pisang buo ninyo dahil sikat na sikat kayo eh. Alam niyo yung mga panahon na yun, ang Israel, nasa ilalim ng pagkaaliwi ng mga Romano. Binubuhusan sila, binubugbog sila, walang human rights, martial lahat, etc. Kaya mga tao talagang hinahanap nila yung Kristo darating na palalayain sila mula sa pagkalipin. Lumapit kay Kristo yung mga alagad ni Apostol ni John the Baptist, sabi sa kanya, "Are you the Christ? Or shall we look for another?" Ikaw na ba yung Kristo? O hahanap pa kami ng iba? Sabi ni Kristo sa kanya, hindi siya sinagot ang diretso. Sabi ni Christ sa kanya, sabihin mo sa pisang buo, yung mga patay nabubuhay, yung mga may sakit gumagaling, yung mga dumpo kakalakad, at kung ano pang himala, sabihin nyo sa kanya yan. Hindi niya sinagot ng diretso. Yung mga pagkakataon na sinasabi niya, hindi ako may mga pagkakataon na ayaw niyang sabihin, mga pagkakataon naman na nagugulat ka, sinasabi niya ako na nga. Kaya masyadong ambivalent, masyadong mahiwaga yung kanyang role sa kasaysayan ng bansang Israel. Pero dito sa akala ko ng pagkakataon, sinabi niya talaga kung sino siya. Pero bago ko sabihin sa inyo yan, gusto ko munang banggitin sa inyo kung paano ko nakilala yung pastor niyo, dahil hindi ko pwedeng palampasin yan. Hindi na kami magkita madalas, hindi ko alam kung nakikita pa tayo. 1991, namatay yung tatay ko. Nagtuturo ako sa Maynila, eskwela ng mga babae. Umuwi na ako sa Kabanatuan. Dahil sabi ko, wala nang kabyuda na. Wala nang kasama sa bahay. Ako na lang. Tama na muna ito Maynila. Uwi na ako sa Kabanatuan ako. Nagkabanatuan ako. Uwi ko ng Kabanatuan. Tumana ako sa isang bukong pastor, ng Metodista, sa Balok. Nagbihis ako ng damit ko. Malis muna ako sa simbahan niya. Punta ako sa bunga. Nagsabong muna ako. Alam po niyo, never siya. Yan magaling no? Walang masyadong industriya rito, kundi sabungan. Basta rito, may sabungan sa Kabanatuan, may sabungan sa Santa Rosa, may sabungan sa Talavera, may sabungan sa San Leonardo. Ang mga tao rito talaga namang naluluko sa manok. Ito ang nakita ko. Probinsya na talaga ang tao. Hibang na hibang sa manok ang mga tao rito. At marami dito mga babae. Hihira na sila, himasin ng kanilang mga asawa, may hinihimas na lang manok. Kasi yan ang never siya, talagang nalulukot ang mga tao sa manok.